Naranasan niyo na bang magising sa isang araw na akala mo ay normal, pero unti-unting mapapansin na may mali sa oras, sa mga tao, at maging sa sarili mo? Yung pakiramdam na inuulit ang mga pangyayari, na parang may naiipit sa pagitan ng dalawang bersyon ng realidad. Hello everyone! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Bago ko umpisahan ang istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa kwento ito, isang liham ang magbubunyag ng karanasang hindi maipaliwanag, isang glitch sa mismong mundo na ginagalawan natin. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Catherine at ang karanasan ko pong ito ay hindi pangkaraniwan. Glitch in the Matrix kumbaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung panaginip lang ba ang lahat o kung may sandaling nadulas ang realidad at ipinakita sa akin ng isang bagay na hindi ko na sana nakita. Hindi po ito kwento ng multo o anino, kundi ng isang araw na paulit-ulit na nangyari, pero may mga detalyeng unti-unting nagbabago. Nangyari ito isang ordinaryong Lunes. Gumising ako bandang 6:00 ng umaga, nag-alarm ang phone ko, at tulad ng nakasanayan, nagkape ako habang nakatingin sa orasan sa kusina. Eksaktong 6:17 a.m. Natatandaan ko iyon dahil huli na ako. Lumabas ako ng bahay, sumakay ng jeep, at bumaba sa parehong kanto malapit sa opisina. Wala namang kakaiba, hanggang sa makarating ako sa elevator ng building. Pagsara ng pinto, napansin kong may babaeng nakatay sa tabi ko. Nakaputi siyang blouse at may pulang bag. Ngumiti siya sa akin at nagsabing, "Late ka na naman." Nangumiti rin ako kahit hindi ko siya kilala. Pagbukas ng elevator, pareho kaming bumaba sa ika-5 palapag. Pagdating ko sa desk ko, nagtanong ang office mate ko kung okay lang daw ba ako. "Parang nakita ka na namin kanina," sabi niya. Natawa ako at sinabing imposible iyon dahil kakarating ko lang. Nagkibit balikat siya at hindi na namin pinag-usapan. Pero doon nagsimula ang kakaiba. Bandang tanghali, tumingin ako sa oras. 6:17 a.m. ang nakalagay sa phone ko. Akala ko sira lang. Pero nang tumingin ako sa computer, sa wall clock, pati sa relo ng katrabaho ko, pare-pareho, 6:17 a.m. 8 gumagalaw. Biglang kumirot ang ulo ko. Lumingon ako sa paligid at napansin kong inuulit ng mga tao ang ginagawa nila. May naglalakad papunta sa printer, pabalik-balik, paulit-ulit. May tumatawa sa parehong biro, parehong tono, parehong galaw ng kamay. Parang nakaloop ang buong opisina. Tumayo ako at naglakad papunta sa elevator. Pagpasok ko, nandun ulit ang babae. Parehong damit, parehong pulang bag, parehong ngiti. "Hindi mo ba napapansin?" tanong niya. Nanlamig ang buong katawan ko. "Anong napapansin?" sagot ko. "Na hindi ka dapat nandito ngayon." Bago biglang sumara ang pinto kahit wala pa akong pinipindot. Bumukas ulit ang elevator. Pero wala na ako sa opisina. Nasa loob ako lang jeep. Umuulan. Hawak ko ang phone ko. Tumunog ang alarm. 6:17 a.m. Bumaba ako sa parehong kanto. Parehong aso ang tumatawid. Parehong lalaking sumisigaw ng diaryo. Parehong eksena. Pero may isang bagay na mali. May nakita akong sarili ko sa kabilang kalsada. Nakatayo. Nakatitig sa akin. Naglakad siya palapit. Ako rin. Nang magkasalubong kami, sabay kaming nagsalita. Hindi ito ang unang beses. Pagdilat ko, nasa kama na ako. Umaga na. Normal na ang oras. Akala ko tapos na. Hanggang sa mapansin ko ang bag ko sa gilid ng kama. May pulang strap. Hindi ako nagdadala ng pulang bag. Simula noon, may mga araw na pakiramdam ko ay nauuna na akong makarating sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. May mga taong nagsasabing nakausap na nila ako kahit hindi pa kami nagkikita. At minsan, kapag tumitingin ako sa salamin ng matagal, parang may delay ang reflection ko. Parang hinihintay niyang gumalaw ako. Hindi ko po alam kung nakalusot lang ba ako sa maling bersyon ng realidad o kung may isa pa rin ako na naiwan doon. Paulit-ulit sa 6:17 ng umaga. Ang alam ko lang, simula nung araw na iyon, hindi na ako naging sigurado kung ito ba ang tamang mundo
o kung isa lang itong bersyon na pinayagan akong balikan.